Guys, pag-usapan natin to tungkol sa mga pinsala dulot ng mga nakakawalang mga alagang hayop. Yan may isang baka na hindi ko alam kung sino yung nag-aalaga o nagmamay-ari na nakawala. Hindi ko kaagad napansin na nandito na pala sa aking taniman. May tumawag sa akin at nagsasabing may gumagala daw na baka dito sa loob ng aking taniman. May kalabasa, upo, mais, okra, sitaw. At ito yung napansin ko just lately, ngayon lang, na mayroon palang mga nasalanta ng mga tanim na mais. Buti na lang dito siya dumaan. Yung baka ay dumaan dito. Dito nagsimulang kumain ng damo. At dito siya sa hilera ng mga mais. Nagsabsab o kumain ng damo. Kasama na yung mais. Ang hindi maganda ay pati yung bunga ay sinubukan niyang kainin. Kaya bigtas. So hindi na ito lalaki kasi ito na nangyari sa mga mais kong sinalanta ng baka. Ito. Yung iba siguro magki-claim ng damages. Ako hindi na. Hayaan ko na lang. Ako kasi nasingil na ako ng pananalanta ng hayop. Meron akong aso na nakawala. Pinagkakagat yung mga alagang manok sa karatig na farm. Kabilang bakod lang. So nagbayad ako ng pera at saka pinalitan ko yung mga manok. Ganun ako manindigan sa aking pananagutan. Pero kapag yung ibang tao nakasalanta ay umiiwas sa kompromiso. Minsan hindi nila sinasabi kung sino yung nagmamaari ng hayop na nakasalanta. At hindi rin ako naghahanap kung sino yung may-ari ng nakasalanta. Binugaw ko lang yung baka palayo. Yan. So ito yung nangyari sa aking tanim na mais. Sinalanta ng nakawalang baka. Yan. Ano ang sinasabi ng batas? Sinasabi ng batas kapag may nasalantang halaman, magrereklamo yung may-ari ng halaman at maghaharap sa barangay para mabayaran ng may-ari ng hayop yung nasalantang mga halaman. Ganun yung patakaran. Pero dahil sa tingin ko ang nagmay-ari ng baka ay pamangkin ko lang naman, so hindi ako magki-claim ng damages. Sa halip ay paalala na lang sa mga nag-aalaga ng hayop na maging mapanuri. Double check niyo yung mga tali. Baka may damage na o kaya hindi matibay yung napagtatalian. Double check nyo para hindi makawala at saka hindi makasalanta. Tulad niya sayang, malaki pa naman sana yung bunga kaso wala pang laman. Murang-mura pa. So siguro ang option nito ay tingnan ko kung pwedeng ihalo sa nilaga flavoring para mapakinabangan Ito hindi pa to, wala pang laman pero may flavor na siya. Yan, sayang. So dito dumaan yung baka. Buti na lang at hindi sa gitna ng kalabasahan, kasi mas magagalit ako kung sa gitna ng kalabasa naglamyarda yung baka. Yan. So ito yung mga nasalanta na bunga. Yan. So hindi na natin palalakihin yung issue. Ganun lang, hayop, wala naman siyang isip na tulad ng tao. Nakawala at nanalanta ng halaman. So ganun na lang ang kwento. Pero para hindi na maulit, nawa ay magsilbing leksyon to sa mga nag-aalaga ng hayop, na double check nyo yung mga tali, pinagtalian, yung lugar kung saan ninyo pinapastol yung mga baka o ang mga alagang hayop. Kasi kapag nakasalanta, kung hindi niyo kabisado yung may-ari, ay magdudulot ng malaking gulo, lalong-lalo na kung umiiwas kayo sa kompromiso. Yan. At isa pa doon, kahapon sana mag-i-spray ako ng pamatay damo. Kaso hindi na kinaya ng aking oras at nag-alangan ako kasi napakakapal na ng ulap. Baka sakaling bumagsak yung malakas na ulan ay sayang lang ng pamatay damo. Kasi yung ginagawa ko dito sa mga tabi-tabi ay in-sprayhan ko to ng herbicide para malinis. Kung nai-sprayhan ko to ng herbicide, tapos ang maliligayang araw ng baka, magtatae yung baka at posibleng mangyayat. At siyempre pag nangingiyayat na, emergency na yon, ibibenta mo na lang ng napakamura. Ganon ang magiging resulta nun. Yan. Buti na lang hindi ako nakapag-spray ng pamatay damo kahapon. Kaya sa mga nagmamay-ari ng nag-aalaga ng mga hayop dyan, baka, kalabaw, kambing, be considerate sa inyong mga katabing taniman. Supposed to be safe na to kasi may irrigation na nakaharang, pero dito dumaan yung baka sa daanan ng tao at gumala dito sa aking taniman. Yan. So ganun ang mangyayari. Be careful, ladies and gentlemen.
kahit yung mag-anak ninyo, yung ginalaan ng hayop na inaalagaan ninyo, mag-ingat pa rin kasi lahat tayo kinakailangan mag-ingat na mapanatili yung magandang samahan bilang magkakamag-anak o kaya bilang magkakapitbahay. Alagaan natin yung relasyon sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng kung anuman ang tinatangkilik natin. Pag-aalaga ng hayop, paghahalaman. Naglalagay tayo ng bakod sa ating halamanan kasi isa nga yung sin-anticipate natin. Baka may gumalang nakawalang baka o kaya kalabaw. So at least masisafe yung safety yung ating halaman. Pero ganon, yung yung baka ay matalino, dumaan siya sa daanan ng tao. Kaya nakarating sa aking halamanan. So maliit lang naman tong damages, walang problema, charge to experience. At gagawa na lang tayo ng paraan kung paano ito mapakinabangan. Pwedeng ipakain sa baboy. At pwede ring ihalo ko sa nilaga para magsilbing flavoring, di ba? Okay, so ganun ang mga friendly tips para mapangalagaan natin yung relasyon natin sa ating mga kapwa magsasaka. Kasi di naman sinasadya ng magsasaka na makawala yung kanyang alagang hayop. Okay, so yan muna. Grabe na yung pawis ko. Yan, hanger. Nilagay ko na sa hanger yung aking sweatshirt. Grabe yung pawis. Grabe yung init. At saka, yan. Share tayo ng lesson learned doon sa ating karanasan sa damages na naidulot ng nakawalang hayop. Alright, thank you very much for watching. God bless, bye-bye.